Okay, so this time we will take about unit 2 analysis of structures. Ano? So in this unit, so you will learn about the three methods on how to analyze structures. Okay, so the method of joints, method of sections, and method of members. Okay, so we will be using the concept of resultant moments and equilibrium. Okay, so to solve for each member in this topic. Ano? So, so meron tayong tatlong method again, method of joints, method of sections, and method of members. Okay, so for now, ang una nating resolve is itong method of joints. Okay, so by the way, before we start, ano? So, ito yung mga isa-solve natin na structures. Okay, so 40 ito ng mga ano yun, ng mga civil engineers. Okay, so kaya lang tayo bilang ME. So, kahit paano marunong din tayo mag-solve, okay, or mag-analyze ng mga structures. So, ano bang mga sasolve natin dito? Ang kailangan nating masolve dito lagi is etong force na yung force na ine-exert ng bawat members na yan. Okay? And kung masusustain ba nila yung equilibrium na yan. Okay? So, yun yung isa-solve natin dito. Kasi pagdating na sa strength of materials, okay? So, ano yung purpose? Bakit kailangan solvein yung force for each member? Okay, so obviously para malaman natin kung yung structure ba is magko-collapse or meron bang part or member na na magkakaroon ng fracture, okay, so something like that. So dito sa statics, so we will solve muna dun sa force itself, yung force na nag-act dun sa bawat members nung uh, structure natin. And by the way, tignan niyo klase, no, sa pagbuo ng mga let's say sa truss, okay, sa structures, ang lagi niyo lang itatandaan dito, dapat lagi kayong nakakabuo ng triangle. Okay? So, sa structures, wag kayong bubuo ng, dapat wag kayong makakita ng quadrilateral. Okay, so for example, itong figure natin dito sa example. Let's say, wala tong tatlong, ito, at saka ito. So, ano mangyayari? Yung shape niya magiging quadrilateral lang. And then, ano mangyayari kung wala itong tatlong member na to? Yung member is itong ano, no? Itong kada ano na yan. Let's say itong AB, member AC, or BC yan. For example, wala tong BC, wala tong CD, wala itong DE. So, meron lang kayong isang quadrilateral na structure dyan. Obviously, magko-collapse yung ano niya, yung structure nyo. Dahil din yun, mag-apply pa tayo ng 50 kN at 30 kN na load. Okay? So, yun lang lagi tatandaan. Sa structure yung maaari, dapat puro triangle yung mga nakikita nyo. Okay? So, alam mo naman, nakakita naman na kayo ng mga truss eh. Okay? So, yung bago magkabit ng bubong. Okay? Okay, so, before we solve, meron tayong mga assumption dito. Okay? So, ang first assumption natin is all members is connected using pins. Okay? So, yan. Pwede kasi natin siya i-connect using pins or pwede rin na welding. Kaya lang kapag sa welding kasi, another solving for ano na naman yun. For portion, no? So, this time, assume muna natin na puro pin yung gamit natin. Okay? And then, number 2, the weight of the members are negligible compared to the forces. Okay? This time, ine-neglect muna natin itong weight ng mga members. Ano? Although kasi mga bakal yan, hindi naman yun basta hangin lang na talagang walang. Pero although meron silang weight, kaya lang kung i-compare natin sa load natin na 50 kN, 30 kN, okay, so kumbaga mas sobrang baba kasi nila. Kaya for the sake of computation, ano muna natin sila, i-neglect muna natin. And then, another one is yung force is, assume natin na lagi sila axial. Okay, so what do you mean by axial? Okay, so introhan ko lang kayo ng sa strength of materials. For example, I have a cylinder here. Ayan. Pag sinabing axial class, ibig sabihin, yung force is either na i-extend, that is tension, ano? Ayan. Ayan. Pagka yung member nyo is nahatak or humaba, let's say yan.
this is tension. Okay? This is tension, ano? But if yung member natin is, ayan, tulad niyan, lumiit. Ibig sabihin na compress. Ayan. Okay? So, yung tension at saka yung compression, that are both actual stress. Okay? So, ang i-assume muna natin ngayon is puro tension at saka compression lang yung stress na nangyari sa members natin. Although, pwedeng mangyari kasi dyan, meron pa yung mga bending, okay? So, some elements, minsan magkakaroon pa tayo ng torsion. Okay, by the way, inintrohan ko lang kayo sa strength of materials, ano? So, for the meantime, ngayon, ang i-consider natin lang natin na direction yan is tension, okay? So, ibig sabihin, ang ina-exert na force ng member is pataas or yung member is pahaba. And then kapag ka naman yung member is in-exage ko lang, ano, hindi literally talaga kumbaga, let's say, halimbawa, itong AB is tension siya. Ibig sabihin, nag-a-apply siya ng force sa A, patulak sa A, and then patulak sa B. Then pagka naman compression, ibig sabihin, siya yung kumbaga, naiipit o napipitpit tulad na to. Okay? So, let's try to solve using method of joints example. Okay, so ang pag-solve naman natin dito, hindi naman siya ganun din ka-komplikado kasi dumaan naman na tayo sa pag-solve ng resultant and then sa equilibrium. Marunong naman na sigurong mag-moment. Okay, so yun lang, sapat na. Okay? Okay, so example number 1. So let's try to solve. Solve natin lahat ng force. So ganun na pag-analyze ng structure, ano? Courtesy of matalino.com. Okay, hindi na siya nabura. Solve natin lahat ng force sa bawat member nito. Solve natin yung force sa AB, force ng AC, BC, okay, and so on. Okay, so paano natin siya gagawin? Kung napansin nyo, ang external force lang natin dito is etong 50 at saka 30 kN. Okay? Okay, so first things first. Ang kailangan yung lagi unang i-solve dito is obviously yung reaction, ano? Yung reaction nung pinagkakabitan nung structure nyo, which is nakakabit tayo sa isang hinge and then nakakabit din tayo dito sa may hinge na merong roller. Okay? So, paano tayo makakapag-solve dyan? So, pwede kayong mag-moment, let's say, tingnan nyo to, mag-analyze kayo. Pwede kayong mag-moment dito sa A para makuha ko tong RF, okay? Or pwede kayong mag-moment dito sa F para makuha nyo tong RA. Okay? So, mag-moment ako dito sa point F or sa pin F. So, let's say, summation of moment at point F. Okay? So, is equal to 0. Okay? So, dito lagi na tayong equal to 0 kasi we are assuming na itong structure natin is in equilibrium, ano? So, summation of moment at point F is equal to 0. Okay, sign convention, clockwise moment will be positive. Okay? So, lahat ng clockwise positive, lahat ng counterclockwise negative. Okay, so ano mga clockwise? Nag-moment ako dito sa F. Okay? Itong RA clockwise. Okay? So therefore RA multiply by the moment arm. Anong moment arm ng RA? Magmula dito sa point F. That is 4, 4, 3, that is 11. 11 meters. So ano pa mga clockwise? Okay, so wala na. Ito namang 50. Tingnan nyo, mag-moment ako dito sa point F. That is counterclockwise, ano? So, that is minus 50. Anong moment arm? So, moment arm niya. So, ito yung line of action ng 50 kN, no? That is 4 plus that will be 7. 7 meters. And then, another counterclockwise is itong 30 kN. Okay? Ayan, no? Counterclockwise moment. So, negative 30 multiplied by the moment arm which is 3 meters. Okay? So, hindi na ako magtatapos pa, no? Direkta na ako para hindi na tayo magtagal. Medyo mag-ano kasi tayo dito eh. So, wait lang. Kunin ko lang yung calculator ko.
Okay, although alam ko na yung sagot dito, check pa rin natin. So, 0 is equal to RA multiplied by 11 minus 50 multiplied by 7 minus 30 multiplied by 3. So, that is equal to 40 kilonewton. 40 kilonewton. Okay? So, meron na tayong alam na natin yung reaction nitong hinge dito sa structure natin. 40 kilonewton yung ina-apply niyang force dito, upward. Okay? And then, ano pa nawawalang force dito sa hinge? Kung natatandaan nyo before, nasabi ko, kapag nakakabit sa hinge, yung inyong body, dalawang reaction yan. Horizontal at saka vertical. Lagi yan merong X and Y component. So, kaya lang, kung napansin nyo, yung mga external force natin, 50 at saka 30, pareho kasi siyang vertical. So, wala naman tayong horizontal external force na in-apply. Wala naman nag-apply ng force na papunta sa kaliwa or papunta sa kanan. Lahat puro pababa. So, yung reaction ng hinge natin, the X component, so magiging 0 na rin yun. Okay? So, ganun lang siya. No? So, 0 yung reaction ng point A sa horizontal component. Okay? And then, paano ko masasolve itong RF? So, pwede nyo masolve yung RF by taking a moment dito sa point A, or pwede na kayong mag-summation of forces. Pwede na akong mag-summation of forces dyan. Summation of forces vertical or summation of forces in Y component. So, that must be equal to 0, no? So, let's say upward forces are positive. So, 0 is equal to, ano yung mga pataas dyan? Ang pataas dyan is itong RA. Yung RA which is 40 kilonewton. Okay? Ano pa mga pataas? So, plus yung RF. Pataas din yung RF, ano? So, yung hinahanap natin na RF. So, ano pa pataas? So, wala na. Pababa itong 50 at saka 30. So, minus 50 kilonewton minus 30 kilonewton. So, therefore, RF will be equivalent to, so 80 minus 40 lang yan. That is 40 kilonewton din. 40 kilonewton. Again, class, ano? Pwede kayong magsamay kung hindi kayo convinced dito sa summation of forces vertical, pwede naman kayong mag-take ng moment din dito sa A. And then makukuha nyo yung F. Same lang naman makukuha yung answer. Magiging 50 times 4 plus 30 times 8 and then minus RF multiplied by 11. Okay, so yun din ang makukuha nyo dyan. 40 rin. Okay? So kasi ang total ng vertical force natin is 80. So yung 80 kilonewton, pinagkatian ng hinge at saka ng roller, nating 40 sila. Okay, so hindi naman lagi ganun ang scenario, no? Nagkataon lang din. Okay? So, nasolve natin yung reaction sa hinge A at saka dito sa roller F. So, pwede na tayo mag-solve sa bawat joints. Okay, so class, ano? Kaya ito siya tinawag na method of joints yung una nating method kasi magsosolve tayo per joint. Magsosolve tayo ng structure niya sa bawat joint A, joint B, joint C. Okay, so yan. Let's try to ayan. Let's say at joint A. Okay? So ganito magsosolve, ano? So kung sa problem gusto ko naka-drawing din itong itong truss. And then kada solve magdo-drawing ng free body diagram ng bawat joint. Okay, for example, at joint A. So this is joint A. Okay, so ano mga forces diyan? So meron tayong RA which is equal to 40 kilonewton. Okay? And then meron tayo ditong member AB. Meron tayo ditong member AB and then meron tayo ditong member AC. Ayan. And then ilagay nyo tong kung given yung angle, ilagay yung angle. So this time given itong opposite at saka adjacent. So lagay lang natin ito as hidden line, ano. This is 5 meters. And then this is 4 meters.
So, kailangan nyo kasi mamaya yan, ano? Unahin nyo ng solving yan. So, what's the hypotenuse? 5 squared plus 4 squared. Which is square root of 41. So, square root of 41. Ayan. Okay, so kapag nakuha nyo, pag nakompleto nyo na itong triangle, okay, or kung given naman yung angle, pwede na kayong mag-solve, pwede nyo solve nitong itong member AB tsaka member AC. Kaya lang, before yun, set muna kayo ng assumption, ano ba yung direction nung member AB at tsaka nung member AC. Okay, so in muna, kung pwede naman kayong manghula, basta-basta, wala namang kaso yun. Pero kung gusto dapat mas maganda siguro yung paghuhula nyo is merong basihan, ano? So tulad na to, halimbawa, itong reaction A is pataas siya. So pwede kong gawin itong member AB is pababa siya or ikino-compress niya yung point A. Okay, so assumption ko lang yun, hindi ko pa sure kung tama yun. And then, since inassume ko tong AB na papunta sa kaliwa or compression, pwede kong assumption na yung AC is tension or palayo sa point. Pwede kong assumption na tension siya. Ayan. So, ayan, kapag nakapag-set na kayo ng assumption ng bawat members, pwede na kayong mag-solve. So, summation of forces, ano uunahin ko? Vertical o horizontal? So, depende pa rin kasi, ano? Tingnan nyo to. Kapag inuna ko yung summation of forces horizontal, let's say summation of forces X. Ayan, pwede natin. Ang magagamit ko lang dyan is itong AB at saka itong AC na parehong unknown. Okay, so ang mangyayari sa inyo dyan, two unknowns, one equation. So wala kayong masasolve doon. So pagka naman inuna nyo yung vertical, let's say summation of forces Y, ang magagamit ko is itong AB na unknown at saka itong 40 kN. So meron akong isang unknown, one equation, so makakasolve ako. So I'm assuming summation of forces Y is equal to 0. So, upward forces are positive. Okay? So, 0 is equal to, ano yung mga pataas? Pataas is 40. So, ano pa mga pataas? Wala na. Yung AB is pababa, minus AB. Kaya lang, ang kailangan ko sa AB is yung Y component lang, ano? So, natatandaan pa ba to? So, kailangan ko yung opposite over adjacent, which is 5 over square root of 41. So, AB, hindi na ako magtatapos, no? Hindi tayo magtagal. So, 40 minus AB multiplied by 4 square root of 41. Square root of 5 pala. 5 square root of 41. Sorry. Square root of 41. So, AB is 51.22 kilo Newton. Okay? So, ang sagot natin is positive. Ibig sabihin, tama yung assumption natin na compression nito. Okay? So, nag-positive. AB will be compression. Okay, so ganun ang pagsasolve ba? Kailangan yung sagot, kasama yung unit, and then yung direction, kung tension or compression ba siya. Okay? Since nasolve natin yung AB, pwede natin masolve tong AC. Okay? So, summation of forces along X must be equal to 0. Lahat ng papunta sa kanan, positive. Okay? So, 0 is equal to, ano yung mga pakanan dyan? Itong AC, papunta siya sa kanan, positive. Okay, so purely horizontal naman siya. So, hindi ko na kailangan maglagay ng multiplier niya para maging X component. Yung AB is pakaliwa, so minus AB again. Lagay ko na yung AB, ano? AB is 51.22. Okay, AB dapat ito, 51.22. Kaya lang, ang kailangan ko sa AB is yung X component. So, this time, gagamitin ko naman is 4 divided by square root of 41. So, therefore, AC is equal to, so 51.22 multiplied by 4 over square root of 41. So, 32 kilo Newton. Okay? So, positive yung lumabas kong sagot. Ibig sabihin, tama yung assumption ko na papalayo siya sa point or tama yung assumption ko na tension siya. Ayan, tension. So, yun. Ganun ang pag-solve ng
members using method of joints. Okay, nagets ba class? Question, before tayo mag-proceed ulit. Baka meron kayong part na hindi nagets. Nakuha naman class? Wow. Okay, wala bang question? Okay, sige. Kung walang question, ituloy lang natin. So, nasolve ko na yung AB at saka yung AC. So, kayo na dumiskarte no kung saan kayo tutuloy, kung sa tingin nyo saan mas maganda, or kung saan kayo pwedeng mas madali makapag-solve, no? Okay? So, siguro pwede kong tumuloy dito sa joint B. Okay? So, magtry tayo sa at joint B. Ayan. So, lagay lang natin ulit yung free body diagram sa joint B. Okay, so meron ako ditong member AB. Ito yung AB natin. And then meron din ditong BD. And then meron tayong external force going downward na 50 kilonewton. And then meron tayo ditong vertical member which is BC. Ayan. Okay, so lagay muna natin itong mga lagay muna natin yung mga assumption pala muna. Okay. So kanina tama na assumption natin yung AB is compression. So baka sige, kung compression siya dito sa point A, ibig sabihin dito sa joint B ano siya? Okay, this must be also compression Ayan. Kung ulitin ko, kung compression siya sa joint A, yung AB, dito sa joint B, compression din siya. Okay? So, ngayon, itong BD at saka itong BC, dyan ako ngayon magkakaroon ng assumption. Okay? So, since papunta sa kanan itong AB, I'm assuming itong BD is papunta naman sa kaliwa. And then, since pababa itong 50, I'm assuming itong BC is pataas naman. Or compression din. Ayan, puro sila. Ang assume ko, puro compression sila, Puro compression silang lahat. Okay, so tingnan natin kung tama yung assumption natin dyan. So, saan ako unang magsasolve? Pag nag-solve ako sa summation of forces horizontal. Ayan. Pag inuna ko yung horizontal, magagamit ko tong AB, given naman yan, na-solve natin kanina. And then magagamit natin itong BD. So, one unknown, one equation. So, pwede natin unahin yung X. So, summation of forces along X will be equal to 0. So, rightward forces will be positive. Okay? So, 0 is equal to what? Lahat ng papunta sa kanan. AB papunta sa kanan. AB positive to, multiply by kailangan ko yung niya. Kailangan ko lang yung x component ng AB. Okay? Lagyan lang natin triangle na to, Ayan. Yung kanina natin triangle dito. This is 4, this is 5, and then this is natin. This is square root of 41. Ayan, AB. Okay, so ano kailangan ko? Yung x component. So 4 over square root of 41. Over square root of 41. Okay? And then ano pa yung pakanan? So wala na. Yung pakaliwa is etong BD. So negative BD. Kaya lang kailangan ko sa BD yung x component lang. Paano ko makukuha yung x component ng BD? Okay, so ito yung BD pag ganun yung slant niya. Paano ko kaya makukuha to? Okay. Yung itong adjacent niya, kung mapapansin niyo, itong adjacent niya is 4 meters. Ayan. 4 meters ito. Ayan, yung adjacent. Kaya lang, ano naman tong opposite? Okay, so kung napansin nyo, class, ito, 4 meters ito. So, pantay sila sa ilalim, 4 meters ito. And then, ito naman is 5 meters. So, meron silang difference na 1 meter. So, ibig sabihin, ang opposite na tong itong member BD will be 1. Nakuha ba? Kung saan nanggaling yan? And then, makukuha natin yung hypotenuse niya, which is 1 squared plus 4 squared. Or square root of 17.
square root of 17. Nakuha ba, class? Okay, so kailangan ko lang yung x component ng BD. So, that is 4 over square root of 17. So, therefore, 0 is equal to, ano yung AB natin? 51.22 multiplied by 4 over square root of 41 minus yung sinasabi natin na BD multiplied by 4 over square root of 17. Therefore, BD is equivalent to 0, 51.22, 4 over square root of 41 minus BD 4 over square root of 17. That is 32.98, no? 32.98 kilo Newton. So, nag-positive yung sagot natin. Ibig sabihin, tama yung assumption ko na compression. So, 32.98 compression. Nag-gets ba, class? Baka may question kayo. Mayroon ba kayong question, class? Sir, Okay. paano po pag nag-negative po? Pag Nag-negative. Pag nag-negative, ibig sabihin, mali yung assumption natin. Kung nag-negative ito, mali assumption ko, babalik ko lang siya. So, hindi nyo naman, pagkakaroon, hindi nyo na kailangan ulitin yung solution nyo, no? So, in-note nyo na lang na, kailangan yung i-reverse yung direction. Pero dito, kahit hindi nyo siya baguhin, no? Okay, basta in-note nyo na lang na, mali kayo ng assumption, and then kailangan yung i-reverse yung direction. Okay, so ganun lang. Okay, may tanong pa ba? Okay, so kung ang tanong, sige, ituloy pa natin. Natin to. Okay. So, maluwang pala sa kabila. Dito na. Sige, dito na lang. Okay, so this time yung ano naman, yung BC naman. So, summation of forces along Y must be equal to 0. So, upward forces are positive. So, 0 is equal to, ano yung mga pataas? So, etong AB is pataas. AB. Kaya lang kailangan ko sa AB yung yung Y component ng AB. Okay, so Y component is 5 multiplied 5 over square root of 41. 5 over square root of 41. Okay, ano pa yung mga pataas? Pataas din itong BC. Okay, so vertical siya, so positive BC. And then, pataas din itong BD. So, plus BD. Kaya lang kailangan ko sa BD yung Y component lang, ano? So, this time, multiply by 1 over square root of 17. And then, yung 50 kN is pababa. Minus 50. So, 0 is equal to, ano yung AB natin ulit? 51.22. 22 multiplied by 5 over square root of 41. Plus yung BC yung hinahanap natin, ano? Plus yung BD na nasolve natin, 32.98. Kailangan ko yung Y component, multiply by 1 over square root of 17 minus 50. So, BC will be, so 0 equals 51.22 multiplied by 5 over square root of 41 plus BC is 32.98 multiplied by 1 over square root of 17 minus 50. So, 2 kilo Newton. So, positive yung sagot, ibig sabihin tama yung assumption natin na compression din itong BC. Nakuha nyo ba, class? So, ibig sabihin, kung napansin nyo, ang baba nung itong BC 2 kN lang. Ibig sabihin,
2 kilonewton lang yung support niya dito sa part na to, sa joint B. Okay? So, pero kahit 2 kilonewton lang, hindi nyo pwedeng basta tanggalin yung 2 kilo, itong part na to, no? Although medyo mahina lang naman yung kailangan ng support sa kanya, kailangan pa rin siya dyan. Okay? So, ano mga, kasi pag tinanggal nyo itong joint BC na to, kasi sabihin nyo, parang wala namang bilang tong joint, magko-collapse pa rin yan kasi magkukulang kayo ng 2 kilonewton. Yung 2 kilonewton, malaking value yan, ano? Okay? So, ganun. Meron pa ba kayong question, class? Baka meron kayong part na di na gets. Sir, paano po pag nag-zero? Pag nag-zero, ibig sabihin, hindi talaga kailangan yung member na yon. Unless kung exactly zero, exactly zero. Ibig sabihin, yung member na yon useless siya. Pwede siyang tanggalin. Dito kasi, kung napapansin nyo class, ito, pakita ko sa inyo. Di ba, ang sabi ko kanina, dapat sa structure, hanggat maaari, dapat lagi kayo nakakabuo ng triangle. So, itong BC, pag tinanggal ko siya, although mababa value niya, magkakaroon na kayo ng dito, quadrilateral. Magiging quadrilateral na to. Which is, hindi na maganda sa structure yun. Although hindi naman siya agad masisira, kaya lang, tulad yan, nag-apply kayo ng 50 kilonewton and then 30 kilonewton dito. Magko-collapse na yung structure na yan. Okay? So, kahit 2 kilonewton lang yung tulong ng member BC na yan, kailangan pa rin siya dyan. Okay? So, may question pa? Okay, so since nasolve natin itong member AB, member AC, member BD, at saka member BC, so pwede tayong mag-proceed muna dito siguro sa joint C. Okay? So, at joint C. Okay, so lagay lang natin yung mga members at saka forces kung meron man. So, meron tayo ditong member AC. And then, meron tayo ditong member CE. Okay, and then meron tayo ditong member BC. And then, meron tayo ditong member CD. Okay. Ilagay na natin itong triangle ng CD. Kasi siya lang naman yung nakaslant. So, meron tayo ditong 4 na opposite at saka 4 yung adjacent niya. So, 4, 4. So, ang hypotenuse niya is what? 4 squared? 4 squared. 4 square root of 2. 4 square root of 2. Ayan. So, tingnan lang natin kanina, no? Yung AC, ano yung AC natin kanina? Ang AC natin kanina is 32 kilonewton tension. So, kung tension siya dito sa point A, ibig sabihin dito sa joint C, siya? Tension din siya. Okay? Yung BC naman is compression, Compression itong BC. Compression siya sa joint B. So dito sa joint C, compression din siya. Okay? Ayan. And then itong CE at saka CD, yan yung unknown natin. Okay, so ganito mag-assumption ulit. Although kung gusto nyo hulaan yung direction, wala namang problema doon. Pero mas maganda kung mag-guess kayo, yung meron namang parang may pinagbasihan kayo. Tulad na to, itong AC is pakaliwa or tension. So, I'm assuming itong CE is pa kanan naman. Kasi parang magkokontrahan sila. Assume ko lang naman, hindi ko naman sure kung tama pa, And then, itong CD, ito kasing BC, pababa compression. So, gawin kong tension itong CD para merong lalaban na pataas naman. Yan. So, ganun mag-assumption, So, although hindi pa naman natin sure kung talagang tama yung assumption natin na yan. Okay, so let's try to solve na. So, ano unahin ko? X or Y? So, kung uunahin ko yung X, unknown yung CE, unknown din yung CD, magiging dalawa yung unknown pag sa X . So, unahin ko na lang siguro yung Y. So, summation of forces Y is equal to 0.
upward forces are positive. So 0 is equal to, ano yung mga pataas? Ang pataas is etong CD. Assume ko na pataas yun. CD. So kailangan ko lang yung y component niya. So opposite over hypotenuse, 4 over 4 square root of 2. 4 over 4 square root of 2. And then ano yung mga pababa? Ang pababa is yung BC. So minus BC. The vertical naman siya. So BC na lang. So 0 is equal to CD multiply by, pwede ko nang cancelin itong 4 pala, no? So 1 over square root of 2 na lang. Minus BC, 2. So CD is equivalent to CD multiplied by 1 over square root of 2 minus 2. It's 2.83, ano? 2.83. So mababa lang din pala yung bilang na tong ano, no? CD. 2.83 kilonewton. So positive yung sagot, ibig sabihin tama yung assumption natin, yung CD ay tension. Okay? And then summation of forces along X naman, so must be equal to 0. So lahat ng papunta sa kanan is positive. So 0 is equal to, ano yung mga papunta sa kanan? Papunta sa kanan itong, assume ko, itong CE. Ayan, CE. Papunta rin sa kanan itong CD. So plus, lagay ko na yung value ng CD na para isang ano na lang tayo. So CD is 2.83. Kailangan ko lang yung X component niya. So 4 over 4 square root of 2 pa rin. Over 4 square root of 2. Oops, wait lang. May nakalimutan ba ako? Hindi, wala pala. Sorry. Akala ko nakalimutan ko. Okay. Puro pa kanan, ano? CD tsaka CE. And then pakaliwa itong AC. So minus AC. Ano value ng AC natin ulit? 32 kilonewton. 32. Okay? So therefore, CE will be equal to what? So CE plus 2.83 multiplied by 4 over 4 square root of 2 minus 32. So CE is 30. So 30 kilonewton. So again, positive na naman lumabas nating sagot. Sabihin, tama na naman yung assumption natin na tension. Ayan. Nagets ba class? Question. Makakailang members na tayo? AB, okay. AC, BC, BD. Meron na tayong CD at saka CE. So, question class, before tayo mag-proceed sa joint D. May question kayo muna. May question ba kayo? Naiintindihan ba, class? Okay, wala namang question. Sige, tuloy lang natin. Okay, at joint D naman. At joint D. Okay, so lagay lang natin ulit yung free body diagram, joint D. So meron tayong vertical external force, 30 kilonewton. And then meron tayo ditong BD. Meron tayong CD. Meron tayong DE. Then meron tayong DF. Ayan. So lagyan muna natin yung ano. Yung BD, kung ito, dito nyo yung BD dito. Yung triangle niya is 1, 4 square root of 17, no? So 1, 4 square root of 17. Ano direction niya?
Kung compression siya dito sa joint B, dito sa joint D, ano siya? Compression din. Okay? Ano pa? Yung CD na solve natin kanina. Yung CD is ito, tension siya. Tama, tension. Kung tension yung CD sa joint C, dito sa joint D, tension din siya, no? Ayun. And then, ano yung triangle niya? 4, 4, tsaka 4 square root of 2. 4, 4, 4 square root of 2. And then yung DF naman, ano yung triangle ng DF? So, ito yung DF, oh. So, we have opposite 4, adjacent 3. So, that is 3, 4, 5, ano? 3, 4, 5. Okay? So, ano direction ng DF? So, since puro compression yung parang puro compression yung nakikita ko, no? Compression ito. So, I'm assuming siguro, ano to? Compression din yung DF. Assume ko lang, ano? Assume ko compression din. And then, etong DE, assume ko na compression din siya. Ayan. Nagets ba? Okay, so mag-solve na tayo. Ano unahin ko? Summation of forces saan? Kapag inuuna ko yung X, ano mangyayari pagka inuuna ko yung X? Masasama tong BD, masasama tong CD, and then masasama tong DF. So, DF lang ang magiging unknown, so makakasolve tayo dyan. Okay, so lahat ng papunta sa kanan, positive. Okay? So, therefore, 0 is equal to, ano yung mapupunta sa kanan? BD papunta sa kanan. So, that is positive. Ano yung BD natin kanina? Ito, 32.98. 32.98. So, ang gusto ko sa BD is yung X component lang siya, no? So, that is 4 over square root of 17. So, ano pa mapapunta sa kanan? So, wala na. Etong CD papunta sa kaliwa. Minus CD. Ano yung CD natin ulit kanina? CD is 2.83. 2.83. Ang gusto ko sa CD yung ano lang, horizontal component lang. So, ito yung CD. 4 over 4 square root of 2. 4 over 4 square root of 2. Okay? And then last yung DF. Assume natin is pakaliwa. So, DF. So, again, X component lang din. So, 3 over 5. Okay? So, therefore, DF will be equivalent to what? 0 equals 32.98 divided by 4 over square root of 17 minus 2.83 multiplied by 4 over 4 square root of 2 then minus DF yung hinahanap natin multiplied by 3 over 5. So therefore is DF is 50 kilonewton. So positive ulit yung nakuha ko. Sabihin tama yung assumption ko na compression yung DF. Okay. And then doon naman tayo sa summation of forces vertical. So that must be equal to 0. So lahat ng pataas is positive. So 0 is equal to, so ano yung mga pataas? Pataas yung DE, assume natin na pataas yung DE. So positive DE. So pataas din itong DF. So plus, ano yung DF? 50. So this time, ang kailangan ko sa DF is yung Y component lang, ano? So that is 4 over 5. Okay? So ano pa mga pataas? So wala na, lahat puro pababa na. Minus 30, yung ano natin, force na external, 30 kilonewton.
pababa rin itong BD. So, minus BD. Ano na nga yung BD? BD is 32.98. This time, kailangan ko yung vertical component ng BD, which is 1 over square root of 17. And then, last one yung CD. Pababa din yung CD, ano? Minus CD, which is, ano na nga yung CD natin? 2.83. 2.83. This time again, ang kailangan ko sa CD is yung vertical component. So, 4 over 4 square root of 2. So, therefore, DE is equivalent to DE plus 50 multiplied by 4 over 5 minus 30 minus 32.98 multiplied by 1 over square root of 17 minus 2.83 multiplied by 4 over 4 square root of 2. Okay. So, masyado nang malayo yung nakuha nating value. Ano? Kasi tignan nyo, negative 6 times negative 6.29. Think. Negative 6.29 times 10 raised to negative 5. Okay? So, unang-una, nag-negative yung sagot. Ibig sabihin, mali yung assumption natin na compression. Dapat pala, tension itong DE. Okay? So, para maging positive siya, gawin lang natin siyang tension. Okay? And then, dapat dito sa DE is tension. Okay? Tapos, mapapansin nyo, napakalaki nung ano yan, times 10 raised to negative 5. So, we're assuming almost 0 itong DE. Okay? So, ibig sabihin, kung mapapansin nyo kasi, no? Bakit parang halos nag-0? Approximately equal to 0 yung DE natin. Tingnan nyo. So, ito yung DE, no? So, kung mapapansin nyo, kahit tanggalin nyo itong DE, parang matibay pa rin yung structure nyo, no? Kasi naka-triangle pa rin naman yan, eh. Okay? So, ibig sabihin, halos walang bilang yung, ano natin, yung DE. So, kaya lang, hindi ko rin siya masabi na pwedeng tanggalin kasi kabilang na siya dyan sa equilibrium, ano? Okay, nagets nyo ba yun? Question class. Nagets nyo ba? Okay. So, yung ano, ito last na lang naman ito. Nasolve natin lahat, ano? DE, tsaka DF. Ito na lang EF, ano? So, ito na lang yung EF. Yung EF, pwede nyo kunin sa joint. Pwede na kayo mag-joint E or joint F. Kahit saan, makukuha nyo na yung EF dyan. So, ito na lang yan. Saan ba nyo kinuha dito? Ito, ayan. Sa joint F na lang kinuha. Pwede makukuha nyo na yan, ano? So, meron kayong 50 na DF. And then, 40 yung reaction galing natin sa point F. So, makukuha nyo yung ano ron, yung EF na 30 kilonewton. Which is also, ano ba yan? Wrong direction. Tension din. Nagets ba? Baka may question kayo? Question. Ganun lang. Hindi ko na tinuloy sa ano. Last na lang naman yung EF eh.